over-friendly naman daw kasi itong si Lenny sa kanyang katrabahong lalaki. O yan ang matinding pinag-aawayan ngayon nitong dalawang magjowa. Nagtatampo na si Kevin dahil sa sobrang pagiging close ni Lenny sa bago niyang katrabaho na lalaki. Nalaman kasi ni Kevin na bago pa lang nakatrabaho ni Lenny itong si Jerry. Baka naman inaalalayan lang, baguhan eh. Pero ayon kay Kevin, grabe naman daw kasi kung umalalay itong si Lenny sa kanyang katrabahong lalaki. Aba, kaya kausapin na natin mula po dito sa Manila si Kevin at si Lenny. Sino bang unahin natin? Si Kevin, nandyan na ba sa linya natin? Kevin, magandang tanghali sa iyo, pare. Hello po, magandang tanghali, good boy. Kevin, ikaw ba ay katrabaho rin nitong jowa mo na si Lenny? Hindi po. Magkaiba po kami ng work. Okay, magkaiba naman ano. Kayo ba ay mag-boyfriend, mag-girlfriend lang? Yes po, mag-boyfriend, girlfriend. Gano'n na kayo katagal na mag-on? 2 years na po kami. Okay, relatively bago-bago pa rin naman. Dati na bang ganyan si Lenny kapag ka merong baguhan na nakakasama sa trabaho o siya man ay bago lang rin naman sa trabaho? Hindi po. Siya medyo matagal na rin po. Pero, nga po, hindi siya ganun sa iba na mga pag may bagong hire. Dito lang po talaga kaya pinagawayan namin. Itong bago niyang katrabaho na si Jerry. At bakit naman nakaramdam ka ng kakaiba? Nakita mo na ba itong si Jerry? Sa mga pictures pa lang po. Mga posts na po. Oo. Kumusta ba ang kanilang pagkakaibigan naman online? Hanggang sa chat-chat ba ay ganun pa rin? Po, actually, hindi po isa sa reason kung ba't din kami nag-aaway. Dahil yun nga, parang after work na, magkausap pa rin sila. At anong pinag-uusapan? Kung tungkol sa trabaho, parang wala namang problema yan. Kung anong tawag mo dyan, kung mini-mentor o tinutulungan nga, tinuturo-turuan nitong si Lenny, si Kevin. Parang halo po eh. Merong about work, pero meron na rin iba, parang medyo personal. Parang, pero wala naman pong, yung parang, out of ordinary, pero medyo personal na. So doon po ako medyo alanganin. Okay. At kailan mo nalaman na meron ng ganitong sistema? Parang lang po eh. Parang 2 weeks ago, ganun lang po. Pero Kevin, hindi kaya inaatake ka lang ng matinding selos at ng matinding anong tawag mo rito, yung insecurity nga na merong ibang nakakausap, nakakasama itong si Lenny, hindi kaya? Hindi ko rin po masabi kung ganun. Pwede po, pero hindi ko rin masabi kasi yun nga po, iba yung parang may instinct din naman po tayo. Parang iba yung pakiramdam mo. Pagdating. Yes po. May iba rin ba kayong mga kaibigang mga lalaki? Di ba may circle of friends, of course si Lenny na iba sa circle of friends mo. Doon ba sa mga kaibigan niyang mga lalaki noon, kumusta siya makitungo? Okay naman po. Parang medyo ganun din po. Friendly rin naman talaga siya na tao. Yeah. Pero yun po kasi mga matatagal niya nang kakilala talaga. So, nakilala niya before pa na ako makilala. So, okay lang po. Tsaka nasa harapan mo kapag ka nag-uusap-usap sila. Diba? Kampante ka kapag ka ganoon. Pero itong kapag ka tungkol doon sa bagong katrabaho nitong si Lenny, kumusta kapag ka nagtatanong-tanong ka naman? Well, lalo na nitong sabi mo nga 2 weeks ago na parang nakakaramdam ka ng kakaiba, parang may special treatment doon sa friendship. Diba? Sabi mo nga, instinct mo ang gumagana. Kumusta yung mga pagsagot niya sa mga tanong mo? Pag sa akin po, yun, lagi lang niya, pag binabrought out po yung topic, parang sa kanya, lagi niya sinasabi about work lang, tinutulungan nga lang niya since bago. Pero nakikita ko po kasi parang may closeness din sa pag-uusap. Mapapansin mo naman po the way sila mag-chat eh. Parang yun nga po, minsan may bukod sa work, parang may onting personal na topic, parang mga ganun. Sige nga Kevin, ano yung sinasabi mo na kung tungkol lang sa work, naiintindihan ko naman. Ano na yung sa tingin mo medyo out of bounds na? Kumbaga, teka lang, hindi na yan, uncalled for na yung ganyan mga tanong. Ano yung mga tinatanong na personal na masyado for you?
Minsan ko nag-start na sa parang stuck. Pupunta na to another certain topic na hindi naman na related sa work. Kunyari, yung mga hilig nila, ganyan, activities, favorite food, para mga ganun po. Oh, may mga favorite food na. Tapos mga activities. Oo, na tayong mga lalaki. Trabaho po yun. Oo, tsaka kung para sa isang may jowa na makikita yung ganung conversation, mapapaisip ka tuloy, 'di ba? Na ano ba 'to? Inaalam niya ba na parehas ba sila ng interes sa pagkain? Parehas ba sila o baka yayain 'to na mag-badminton o mag-basketball o magpusoy-dos, 'di ba? Yung mga ganyan. 'Di ba may mga parang hinahanap niyo yung common ground sa inyong dalawa ha. Pero hindi pa rin naman yan na kumbaga masasabi na yun na talaga yun. Pwedeng inaalam din niya para nga mas maigi yung kanilang relationship din sa trabaho. Pero doon nga sa pag-alalay naman sa trabaho, parehas ba sila ng designation man lang? O magkaiba naman sila ng ginagawa sa opisina? Hindi po totally sure pero parang parehas po at parang same silang department. Oo, kung same ng department, halos parehas talaga yung mga gagawin nila, mini-mentor, sabi ko nga kanina, wala namang problema ron. Pero you do it during office hours. Naintindihan naman kita sa puntong yon, Kevin. Unless naiiwan yung isa, nagpapa-coach, paano ba gagawin dito? Ganyan-ganyan. Hindi naman, o sabay lang sila ng pasok. Di ko rin po alam yung schedule nung kung nagkakasabay sila. Talagang bago-bago pa lang, Kevin, ano? Parang ayaw mo pa magtanong. Pero alam mo kasi, ako personally, meron din si Mrs. Popoy na trabaho online. Meron din siyang mini-mentor. Sabi ko, sino ba yan? Hindi pa naman oras ng trabaho mo. Hindi, may bago kaming kasama. Ayan, lalaki rin yung yung kumakausap sa kanya. Pero sabi ko nga, okay, mini-mentor naman pala eh. Pero good lang yun for a week or two. Pagkatapos ng 2 weeks, you're on your own. 'Di ba? Ganun na yun eh. Paminsan-minsan na lang yung tawag. Bilang senior nung isa, okay lang yun. Pero ito, medyo matagal-tagal na. Kailan ba nag-umpisa na ganyan sila? Lenny and si Jerry. Nakita ko po yung chat parang napansin ko na siya mga 2 weeks ago. Pero hindi ko po alam yung exact kung kailan talaga nag-start. Pero yung lalaki po parang wala, parang mag-1 month or more than a month pa lang po. More than a month pa lang. So, may lusot pa. Pwedeng inaano lang. Alam mo, calling kami kay Lenny eh. Calling kami kay Lenny. Nasa trabaho ba siya? Ngayon po, opo. Magkausap kaya sila? Talaga naman si Kuya Poy. Oo. Tanong mo nga, sinong ka-chat niya? Nangaano pa eh, no? Gumagatong pa eh. Ayan. Pero ganito kasi yan, Kevin, pwede nga na maintindihan pa natin na baka nagpapa-coach lang. Tapos, may mga tanong ako sa'yo na wala ka pang sagot. Ibig sabihin ba nito, for the past 2 weeks na nalaman mo ito, ano pa lang, yung mga naitanong mo tungkol kay Jerry at sa pag-uusap nila, kasi parang ayaw mo pang i-open up kay Lenny. Ayun nga po. Kasi medyo careful din po ako sa kasi baka nga rin. Kino-consider ko rin na baka mali rin ako eh. Pero yun nga po, hindi ko rin maiwasan na kasi daw nila nga mag-usap yung mga tanong na gano'n. Medyo personal. So, po ako napapaisip kung ano ba talagang meron. Hindi mo ba nasabi sa kanya yan? Hindi mo ba natanong? 2 weeks na yan. Bit-bit mo pa yung tanong na yan sa isip mo. Hindi mo pa ba nasabi kay Lenny? Nasabi ko naman po. Pero yun nga po yung sa kanya. Sinasabi niya is parang bago lang, inaalalayan lang niya. And then nagiging friendly lang daw siya kasi ka-work niya. Parang yun yung sinasabi niya. At doon naman sa trabaho, well, you have to be friendly pagdating naman sa workplace mo para hindi naman parang aloof ka o parang naiiba ka, nagsasariling sulok ka dyan. Mahirap din naman kasi yung masyado kang masyado kang, anong tawag mo rito? Yung isolated sa trabaho. 'Di ba? Meron ba nagsasabi sa'yo na baka nagkakasabay pa sa pagla-lunch? Kasi may nagtatanong dito. Si Gail, sabi niya, malamang sabay pa yan mag-lunch o mag-coffee break. Meron ba?
As of now, wala pa naman po. Parang nagsasabi sa akin kung gano'n. So, hindi ko rin po alam. Lunch po ngayon, itatanong ko. Sabay sila kumain. Okay. So, ngayon, ibig sabihin, hindi pa pala ganun kalalim ang mga pag-uusap ninyo. Pero kumusta kayo talaga ni Lenny for the past 2 weeks? For the past 2 weeks, yun nga po, medyo parang pinag-aawayan namin siya. Kasi parang hindi pa rin mawala sa isip ko. So, from time to time, tinatanong ko po. So, yun yung nagiging cause. Parang nagkakainitan kami pag yun yung nagiging topic na. Naiirita na siya dahil madalas ka nang nagtatanong. Pero hindi ba ikaw yung tipo ng tao naman na kapag ka nasagot ko na, ano bang, kasi merong ganun nagtanong ka, sinagot ka naman ng maayos, pero meron ka talagang gustong isagot na yung gusto mong dun sa tanong mo, alam mo yun, nagigets mo ba? Parang hindi ka naman naniniwala sa sagot ko. Ano bang sagot ang gusto mo? Ano bang paniniwalaan mo? Baka may ganun ka ring ugali. Nakakapagod nga talagang kausap yon. Pwedeng may ganun po. Pero yun nga po kasi yung point ko is parang hindi ko maiwasan kasi may napapansin ako na iba na hindi normal kumbaga para sa akin, sa kanya, sa attitude niya. Kaya po kahit may sagot siya, parang hindi ko talaga makuha na parang yun talaga. Parang ngayon siguro nga pa nag-expect ako ng iba. Ibang sagot. Gusto mo aminin ko na meron kaming relasyon? Yun ba ang gusto mo sabihin? 'Di ba may mga ganun tayong tanong pero hindi naman. Hindi naman talaga 'yon. So anong isasagot nga naman ni Lenny kundi wala, kino-coach ko nga lang Tinutulungan ko lang. Baguhan 'Di ba? Natural sa akin yan, yung tumulong kahit naman sa mga friends ko. Pero ito naman ang tanong ko, Kevin. Kailan kayo huli nag-usap ni Lenny? Actually, kaninang morning po, pero saglit lang. Ano pinag-usapan nyo? Ibang topic naman po. Pero parang medyo cold nga lang po kami sa yung usap namin since may away kami na ganito. Cold as in talagang pupunta ba tayo dun sa pinag-usapan natin? Okay, pupunta. O sige, anong oras? 7:00. Okay, bye. Ganun lang? Opo, parang ganun po yung dating. Okay. Nitong bago tayo nag-usap, meron ka bang message na natanggap man lang kay Lenny o wala na? Kailan na ulit ang pag-uusap ninyo? Wala pa. Yun na po yung last kanina na usap na. So ikaw, Kevin, ano sa tingin mo ang gusto mong gawin naman nitong si Lenny dahil hindi pumapasa yung mga pangungulit mo sa kanya, wala ka namang mapiga. Titigilan mo na ba ang pagdududa sa kanya at mas padadaigin mo yung pag-unawa doon din sa trabaho niya o ready ka na hindi, meron talaga ako nararamdaman sa inyong dalawa? Sa akin po, ayun nga, medyo ginigauge ko pa po siya kung ano talaga. So, medyo alanganin pa rin po ako. Pero siguro kung pag may makita ako po akong changes sa kanya, since, yung nga po sabi niyo kanina, mga 1 to 2 weeks lang dapat kung mentorship lang talaga yung And kung closeness naman, yun nga, okay lang naman maging friendly siya. Pero wag lang sobra po kung sana. And I guess may boundary pa rin. Oo, may iba rin siya mga kaibigan lalaki sa opisina pero sa tingin mo talaga special itong si Jerry o baka naman dahil sa nakita mo sa picture, mukhang attractive, mukhang close sila ni Lenny, baka ikaw rin naman ang nag-iisip ng di maganda. Pangit din yun, ha? Di po, mas pogi po. That's the spirit. Yan yung gusto natin. 'Di ba? Yung hindi natin ibibigay yung trono ko yan doon ka sa tabi. Doon ka lang sa Gedli. Ganyan. Alam mo, meron nag-message dito sa atin, si Riz Tapdasan. Sabi niya, feel ko si Kuya kasi yung partner ko rin, hindi maiwasan na hindi maging sweet sila sa picture ng workmate niya na pinagseselosan ko. Hindi kasi nila alam yung boundaries din. Ayan. Ganong tipo ba itong si Lenny na parang nakakalimutan talaga na, meron jowa na tumitingin sa pictures nyo, wag ka naman masyadong maakbay, wag ka naman masyadong pa-sweet at naka-chick to chick ka pa dyan. Sa ibang mga katrabaho mo, alam ko na workmates lang kayo pero wag naman ganyang ka-close.
Opo, medyo may parang ganong similarities po. Yan, yung mga ganyan. So ano naman masasabi nung aso mo dyan? Yun, medyo galit na rin medyo po. Medyo galit na. Talaga. Meron yatang delivery, pare. Lumabas po kasi ako. Okay. Wala pong signal sa bahay. Ayun, medyo na. Po. Oo. Pero ikaw ba kapag may magsasabi sa'yo, ito, merong follow-up si Gail Enriquez. Kevin, expect the unexpected. Ikaw ba, inihahanda mo na rin yung nasa dibdib mo? Opo, medyo inaano ko po kasi mahirap yung mabigla rin po eh. Pero alam mo kasi, 2 years ang pinagsamahan ninyo, tuloy pa rin naman ang pinagsasamahan ninyo nitong si Lenny at nathethreaten ka ng isang tao ng kanyang katrabaho na less than 2 months niya pa lang naman kakilala. Hanggang kailan mo kayang maghintay na hindi magbabago rin ang turingan niyan sa mga susunod na buwan? Yun po, siguro mga after a few weeks, months po, para kasi yun nga po yung una niya sinasabi, since bago eh. Kaya ganyan sila ka-close. Pero titingnan ko po kung medyo tumagal-tagal na, hindi niya naman pwede sabihin bago pa rin eh. Yung So, doon ko po siguro pati-decidean kung ano yung magiging next step ko. Ayan, pero maganda rin naman yung masagot niya rin na wala talaga at mapatunayan na hindi, talagang trabaho lang pinag-uusapan namin. Yung mga personal na mga tanungan namin, mga casual na mga tanong na walang mali siya. Yun naman ang importante, yung hindi nakakaramdam, sino man na makabasa na wala talaga mali siya yung pinag-uusapan nila. Ito, meron tayong caller mula sa Isabela, si Ate Weng. Kausapin muna natin, nakikinig siya sa ikinikwento mo. Malaman natin mula kay Ate Weng kung ano ba, tamang hinala lang ba itong si Kevin o meron nga namang basihan dahil hindi na sila nagpapansinan, hindi nag-uusap ng maayos itong magjowa nitong nakaraang 2 linggo nang dahil doon sa bago raw na katrabaho ni Lenny naman. Ate Weng, magandang tanghali sa'yo. Pero good afternoon po, Kuya Poy. Opo. Ano ba masasabi niyo rito? Tamang hinala lang ba? Masyado ba nag-overthink si Kevin? O meron ka talaga na aamoy na kakaiba? Kasi, ayan, through experience, kaya masasabi ko lang talaga, real talk po ito. Kasi alam niyo po, kung talagang work-related only, hindi magiging ganun ang attitude ng babae na pag magsisero, so may explain niya dapat ng maayos doon sa guy na work lang. Pero kung there's something wrong naman na more than work na yung pinag-uusapan, may mga personal na mga kumbaga pinag-uusapan, parang go beyond na. Hindi na rin talaga maganda. And sometimes, you cannot avoid na kung laging close, laging nag-uusap, nagkakaroon ng friction. Alam mo yun? Yes. Alam mo yun, Kuya Boy? Di ba? Nagkakaroon ng friction. Parang picture na nade-develop. Alam mo yun, Kuya Boy, kasi unang-una, wala pa rin asawa yata yung katrabaho niya or trainer niya or whatsoever is that. Kaya he has the right para magselos. Kasi yung pinapakita ni girl na 2 weeks na hindi sila nag-uusap ng maayos, something wrong. Kailangan nila i-clear sa isa't isa kung ano ba talaga at ano ba dapat yung kanilang dapat gawin. Para at least matigil na rin sa pagsiselos itong si Boycie. Ayan. Kasi you can't make things right or you can make things correct at mag-clear kung hindi mo dapat pinag-uusapan talaga ng masinsinan. Para at least it will come out na kung ano talaga ang katotohanan. Malay mo mamaya, hindi niya rin alam pala, kaya ganun na naging reaction ni girl. Dahil develop na siya. O diba? Salamat, Ate Weng. Oo, alam mo, itanong natin kay Kevin yan. Thank you, Ate Weng. Yes, po, Kuya Po. Thank you so much also. Oo, ayan, Kevin, alam mo, naiintindihan ka ni Ate Weng, kung hindi ka na, mahirap nga naman kasi na nagsiselos na nga, yung partner mo, yung jowa mo, hindi mo pa sinasagot ng satisfactory o ng maayos. 'Di ba? Para may kulang eh.
may kulang doon sa sagot eh. Tsaka parang meron naman mga sinasagot ka nga pero bakit laging galit? Bakit kaya mong tiisin na tayo magkagalit tapos kayo in good terms kayo nung taong pinagseselosan natin? Ganun ba yung sitwasyon, Kevin? Opo, parang ganun nga po yung sa akin, natatapi ko naiirita siya. Oo, naiirita ka sa akin pero wala kang intensyon na ayusin tong mga pagtatampo ko, pagseselos ko. Pero doon sa katrabaho mo na pinagseselosan ko, go lang kayo. Parang wala kang pakialam. Okay lang, sige, hi, good morning. Ano may tutulong? How can I help you? Pero yung jowa mo mismo, humihingi lang ng explanasyon, humihingi lang ng assurance na wala talagang sa inyo. Tumikil ka nga dyan. Kakairita ka na, kakainis ka, tulog na nga tayo. Kahit tanghali pa, tulog na tayo. Diba? Diba? Yung mga ganyang klase ng usapan, Kevin. Diba? Yan yun eh. Alam mo, meron pang ilang mga reaction dito. Sabi ni John Jake, ako kapag kaganyan ang karelasyon ko, ginagawa akong tanga, hindi ko siya pagtsatsagaan. Ayaw ko nasasayang ang mga araw na dapat ay masaya ako. Kaya kung ganyan ang partner ko, wala nang maraming tanong, I will let her go na lang. Sabi naman ni Teresita Perfinian, Kuya Poy, kapag ka po ganyan, minsan nagkakadevelopan talaga eh. Lalo na po kung lagi rin silang magkasama sa opisina. Okay? Sabi naman ni Charisse, ako I deal with a lot of male. Ayan, in my job. So I make it sure to tell my love about it and assure him na mga ka-workmate ko lang talaga sila. And there's nothing wrong and there's nothing to be jealous about. Usually, sinasabi ko sa kanya na I have meetings, basta ma-feel niya na even though panay guys ang mga ka-work ko, ay wala siyang dapat ipag-alala. Yung mga ganyan. So ikaw ba, Kevin? Ano pa mga gusto mong sabihin naman dito kay Lenny? Alam mo, kanina pa natin tinatawagan pero hindi ho tinatanggap ni Lenny para makuha nga rin natin yung side niya, yung explanation niya, no? Ayan, pero hindi natin alam. Baka nga nasa trabaho itong si Lenny at bawal pick upin ng phone. Pero Kevin, kung meron ka mga katanungan gustong ipaabot dito kay Lenny, ano yung mga yun? Ano bang klase ng sagot sa tanong mo? Kung meron ba siyang jowa o ano ba talaga meron sa kanilang dalawa, ano yung satisfactory na sagot na ine-expect mo naman from Lenny talaga? Go ahead, Kevin. Sa akin po siguro hindi yung sagot talaga yung gusto ko makuha sa kanya. Yung parang, yun po, na-brought out pero naman kung ano yung parang nagiging issue ko, yung pinagsiselotan ko. Siguro yung adjustment na sana baguhin niya. Na kung ano yung nakikita ko, parang set niya ng boundary. Parang bawasan yung pagiging masyadong close, na out of break na parang sumusobra na nga po. Kasi yun nga po, tama po yung nag-suggest kanina na may tendency na ma-fall talaga kung masyado silang close. So yun po yung siguro yung gusto kong gawin niya. Okay. Oo. Pero meron ka bang mensahe ngayon ng yung sweet naman para sa kanya? Yung alin po, sorry. Meron ka bang sweet na message para kay Lenny na assurance na mahal mo siya kaya ka nagseselos at hindi lang basta ito selos dahil meron kang bagong katrabaho na lalaki pero hindi dahil mahal kita kaya ako nagseselos. Baka meron kang special na mensahe para kay Lenny pa. Yun po. One of the reasons kung ba't po ako tumawag dito yung story namin kasi gusto ko po magkaroon ng genuine advice na para maayos kami. Kasi hindi ko naman po ito gagawin kung baliwala lang sa akin kung nakikita ko. So, as much as possible, gusto ko po maayos kami. Makita rin niya na gumagawa ko ng kung ano yung okay sa akin para feeling ko na magiging okay sa relationship namin. As early as possible, gusto ko sana i-work out namin or ayusin namin.
Ayan. Sa dami ng mga pinag-usapan natin kanina, Kevin, sa tingin ko naman ay marami rin, kahit sa mga reaksyon na lamang ng mga viewers natin, ng mga listeners natin, meron ka ng mga mapipick up doon. Ayan, pero sana nga pick upin mo ay yung mga bagay na maayos pa ba? Yun yung unahin natin. Maayos ba natin ito? Willing pa ba itong si Lenny na makipag-ayos dito kay Kevin? O na-reach niya na rin yung point na ang kulit mo, ayoko na muna, sobra naman na rin yung pagsiselos mo? Well, kayong dalawa lang talaga, Kevin, ang dapat na mag-usap at magdesisyon tungkol dyan. Kailangan tiyagain kapag mahal natin. Tama? Tama po. Yon, hindi yung magpapakiramdaman. Kaya ako, believe din ako sa mga katulad ni Kevin na nagtatanong, humihingi ng tulong. Hindi yung katulad nung iba na nananahimik na lang, lumalaki na nga itong issue sa dibdib ko, sa utak ko. Hindi na rin ako makakilos na maayos nang dahil sa issue ko, sa minamahal ko, sasarilinin ko na lang. Tapos isang araw, bigla na lang sasabog, magiging destructive ka na, magiging toxic ka na sa karelasyon mo. Kaya ako ay gusto kong palakpakan ng mga katulad nitong si Kevin na malakas yung loob na ito ako, nagsasalita, nagtatanong para magkaayos sana tayo. Pero kung hindi na talaga, unti-untiin na natin. Ano bang adjustments ang kailangan nating gawin? Okay? Kung hindi na magkakaayos. Kaya naman, Kevin, maraming salamat sa lakas ng loob din. At alam ko na marami pa mga katanungan sa isipan mo, pero ang pag-uusap nyo talaga ni Lenny ang magiging susi. Pero ito pinapaalala ko lang sa mga viewers, sa mga natin, sa mga listeners natin, tinatawagan po namin si Lenny. Nga lang, hindi niya po na sasagot ang kanyang phone, but we give her the benefit of the doubt. Hindi naman po ibig sabihin na hindi sinagot ang phone ay wala na talaga. Ayokong kausap yan si Kevin. No. Binibigyan po natin, baka nga nasa trabaho, baka may meeting. Ganyan na lamang po yan. Kaya Kevin, ikaw rin, wag ganun ang iisipin mo, ha? Sinubukan natin ang lahat para makausap din sana si Lenny.